Makikita mo si Jewel, no? Parang kakaibang kalapati. Gabi, pero siga yan, eh. Makikita mo siga naman, bakit? Bira makakita ng kalapati na gabi, tingnan mo siya nasa labas. Tapos yung asawa niya, yun na naglilimlim. Di ba? Babae yan, eh, di ba? Pero yung lalaki niya naglilimlim sa gabi. Di ba? Isabihin, ano yan? Matawag sa ganun sa tao? Under. Oh, under. Oh, di ba? Enjoy watching episode 2 of the Night series with Thurgy Celis. Please like and share. Thanks for the support. Dito, pas tayo dito. Makikita mo rito na ano to naman, nakaano naman to. Dito. Wala, nasira ang ilaw dito eh. Nasira ang ilaw. Dito, iba na, walang kwarto kasi to eh. Ito naman, ito nga, di ba yung steel matting, tapos, ano to? Ang tawag dito? Swinging box perch. Oh, tapos, swinging box perch. Tapos, naka-dice. Tapos yun nga, ito may inakay doon. Na anak ni Jewel. Jewel yung second overall nung 2 years ago. Hindi, last year pala. Last year. Last year. Young bird siya, kaso nga lang, ano yan eh, tawag dito, dahil nga, ang program ko noon, magsingsing muna ng old bird bago young bird. Eh, sa dami ng ginagawa, na-miss ko siya. Hindi ako nakagawa ng young bird na kapatid niya. Kaya kumbaga, naging ano siya, nasa old bird category siya, pero young bird yun. Young bird to. Pakita ko sa'yo mamaya yung magulang niyan. Bali, ito ba yung si Jewel? Ito yung Jewel of the Night. Binidyoan na yung kaibigan. Oo. Na dumating ng Katbalogan. Katbalogan na malakas pa yung ibon. Oo. Kahit Tacloban, okay pa siya. Ano yan, mga typical na Victorian. Yung ano niya, yung tatay niya, kapatid nung yung nanalo ko sa Thailand. Yung tatay niya. Papakita ko mamaya kung gusto niyo makita. Ito, anak niya ngayon. Yan, ito may mga singsing, puro echas pa. Ayan, hindi ako maselan sa yan, tinan mo, di ba? Bago linisin yung pugad, naka-win na sila. Yan, bago yung Solo lang yan? Hindi, dalawa sila. Bali, third round na ni Jewel. Third round yan. Third round. Sila na nagsubo? Hindi. Minsan nagpo-poster din, pero kita mo si Jewel, parang kakaibang kalapati. Gabi, pero siga yan eh. Makikita mo siga naman, bakit? Bira makakita ng kalapati na gabi, tingnan mo siya nasa labas. Tapos yung asawa niya, yun na naglilimlim. Di ba? Babae yan eh, di ba? Pero yung lalaki niya naglilimlim sa gabi. Di ba? Isabihin, ano yan? Matawag sa ganun sa tao? Under. Oh, under. Di ba? Di ba? Tapos yan, yung kinakarera ko yan. Ito yung asawa, di ba? Oo, yung kinakarera ko yan. Bira nga Ako kaparis niya. Yan. Ako asawa niya. Kak yung Oo. Sa gabi. Ayun, di ba? Nakaliblim. Pero yung babae wala sa pugad. Tapos kita mo, wala nga talaga. Bakit ka naglagay nito? Wala akong tungtungan nila. Ano meron dito? Tungtungan nila yan. Dati nung marami akong nilaro, may race loft to, wala naman talaga akong breederan. Ibig sabihin nakapag-motivate na to? Hindi, wala tungtungan lang yun. Tungtungan lang. Ibig sabihin, dati, di ba, iba-iba. Kung mapapansin mo, iba sahig ko, iba, lahat ng boxes ko, iba. Napansin mo ba? Kita mo, Miss Lopez, tapos doon, iba rin ang box ko doon. Kasi nung nakisimula akong magkalapate, parang gusto ko masubukan lahat. Hindi yung parang, di ba, yung, basta ganun eh. Tapos kita mo, di ba, isang pares, isang buong kwarto, lahat puro ganyan, tapos dito, yung mga poster. Pero hindi siya yung poster na talagang poster lang, di ba? Kumukunan din sila, pero mas priority yung nakadaya na isang pares. Hawak ko pa yung ilaw para tayong tanga nito. Ayan, di ba? 2 kwarto. Doon sa kabila, iba rin yung doon, iba yung, ang tawag dito? Iba yung purchase. Yung sa kabila. Pero na to? Itong kulungan ko, 2005. Bali, wala na, hindi na to na-repair. Simula ng 2005. Kaya, kumbaga ito, di ba, naglagay ako ng hindi na natapos, ng aviary. Kasi, ang tawag dito,
Gagawin ko na lang stock loft sana to ng panglalaki. Kaso nga lang, wala, hindi ko naaasikaso eh. Hindi ko alam kung magtutuloy pa ako magkalapate. Wala. Ayan. Alam mo lang yan problema ko eh. Yung sa dami ng ginagawa, di ba? Parang, wala eh. Hindi katulad ng ibang nagkakalapate, di ba? Parang, lagi lang sila nakafocus. Ako hindi. Masyadong baga, iba-iba yung ginagawa natin. Yan, kita mo. Di ba iba yung iba yung pulungan. Pati ko ito, no? O, hindi na. Parehas lang naman yan. Parehas lang yung kwarto dyan sa... hindi. Maganda nga may ilaw. Parehas lang yung kwarto na to. Yung isa wala, pundido yung ilaw eh. Dati, tamo to, yung mga box perch na yan. Siyempre nakikita mo sa mga videos abroad, parang kailangan yung parang individual, di ba? Para hindi naapakan yung tao. Pero yung bandang huli, parang hindi ko masyado nakikita yung purpose na itong ganito eh. Kaya kahit yung raised loft ko sa kabila, yung luma yung sa kay Victor, pati yung sa ilalim niya, wala lang, plywood lang yung sahig. Kasi mas mabilis mo makita kung yung droppings, di ba, kung maganda. Pero actually, ang problema nga nung nagkakalapate, masyado silang, yung, tawag sa ganun sa nagiging paranoid pag nakakita sila ng wet droppings, ganyan. Hindi naman yung automatically, pag nakita ka ng basang droppings, bibigyan mo na antibiotic. Normal lang naman yan eh. Wag lang yung sobrang tagal o yung iba itsura. Pero yung nagbasa, normal lang yan. Tapos kung iisipin pag nagbasa lang, parang na-stress lang sila eh. Hindi ka po naman masyadong bigyan ng kahulugan yun. Kung sabihin, wala yun, huwag problemahin yun. Hayaan mo siyang mawala kusa, hindi yung, di ba, hintayin mo yun. Hindi, wag kang magpanik, wag kang basta ganun. Kung po problemahin mo pa ito, isip mo, may drawer ka. Tatanggalin mo pa yung drawer, kukut-kutin mo rin. Hindi ka tulad kung plywood dyan, pucha, pasadahan mo lang tapos nakagad. Di ba, hindi na may buhugot-hugutin ka pa. Di ba? Pero siyempre kanya-kanyang trip yan eh. Pero kung ako, di ba, lahat nga sabi sa'yo, lahat nasubo ko eh. Ito lang pala tinataas pag nilinisin. Hindi, nahihila yan eh. Nahihila yan. Kasi siyempre, natatanggal yan. Kumbaga, wala. Okay. Tapos, ito may yan, di ba, parang may paiklat pa na, ano ba to? Ikaw nakaisip. Yan. Ikaw nakaisip yan? Yan, para, kung ayaw mong... Tanda mo pa ako ng sukat niya, Ano to tawag dito, yun nga, kung ayaw mo maglinis masyado, di ba, sa labas lang, sa baba lang ang bagsak na. Tanda mo ba sukat niya ito? Hindi na dinivide lang yan. Kumbaga, eksakto lang sa 7 eh. Swerte to, itong kulungan ko na to. Kasi nga, di ba, yung 2005 na construct to, di ba, sabi mo nga, di ba, kanya 2006, Pumunta ako rito niya. Hindi, 2006 yung sa Pepsi. Sa Pepsi, no? Nag-solo ka. Oo. Tapos, yung South din nun, parang dami rin pumartin ng South. Tapos, ano ba to? Basta marami yun eh. May mga Tacloban pa yun. May mga tumambay. Tapos may... Itong lubar na to, pwede ba malaman ko ano yun siya? Brigadier, racer mo, anak yan nung second abuyog ni Ferdinand Chua. Kasi yung abuyog ni Ferdinand, sa akin din galing yung mga breeder. Iba yung itsura kasi. Pati yung mga siningsing yan sa iba, yung nanalo si Ferdinand, di ba? Sa totoo, si Ferdinand, isa sa pinakamaraming first overall yan. Pati doon sa one loop, di ba, 2 beses siya nag-first overall. Yung 2 first overall niya, yung nag-first overall, nanay-tatay, sa akin galing. Tapos yung nag-first overall niya, naglabas din ng first overall uli yun sa akin. Doon din sa Cavite. Ano yan? Yung one loop doon. One loop. Mount C. Nag-first overall siya. Yung first overall na ibon, naglabas din uli ng first overall dito sa kanya. Ganun ka. Ilang taon? Ilang taon siya? Hindi ko tanda eh. Pero ano ba, no? Inakay niya to, di ba? Oo.
Abangan nyo po ang aming episode 3 ng night series with Tergy Celis. Ipapakita naman po namin ang kanyang Stockbird Loop. Maraming salamat po sa inyong panonood. Ang vlog na ito ay handog ng Metro Cafe.